Utos ng ating Panginoon, walang iba kundi ang pag-ibanghelismo. Bakit? Sapagkat ang damdamin ng ating Panginoon, habag at awa sa mga tao. Matthew chapter 9, verse 35. Ang sari-saring karamdaman, datapwat nang makita niya ang mga karamihan, ay nahabag siya sa kanila, sapagkat pawang nangahapis at nangangalat na gaya ng mga tupa na walang pastor. Nang magkagayoy, sinabi niya sa kanyang mga alagad, katotohanan, ang aanihin ay marami, datapwat. Nakikinig lang siya. Bakit? Alam natin na sila ay papunta sa kaparusahan. Ang sabi ng Panginoon, kayo sa inyong amang diablo, hanggat hindi sila makasampalataya. Gaya sa sinasabi niya sa Marcos 16:16. Ang sabi diyan, ang sumampalataya at mabautismuhan maliligtas. Datapwat ang hindi sumampalataya parurusahan. Ng Diyos upang kayo'y mga katagal sa araw na masama, at kung magawa ang lahat ay magsitibay. Magsitibay nga kayo na inyong mga baywang ay may bigkis ng katotohanan, na may sakbat na balutin ng katwiran, at ang inyong mga paa ay may panyapak na paghahanda ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bukod dito ay taglayin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masama, at magsikuha rin naman kayo ng turbante ng kaligtasan at ang tabak ng Espiritu, na siyang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Put on the whole armor of God. Mga bihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Sa mababaw na salita, yan po yung costume natin o damit susuot. Kaya yan po ang ibig sabihin nun. Kaya alam po natin mga kapatid na sa pagtatapos ng taon at pagpasok ng bagong taon, ang laging inaasahan o ang laging wini-wish natin na tayo ay pagpapalain.